Labas ng bahay, nasa lamesa si Gerance at si Nanay Betito at sabay silang kumakain ng pandesal at nagkukwentuhan. Nanay, bakit po ba natin kailangan magmano sa lahat ng matatanda? Hindi ko naman po yan ginagawa sa dati nating tinitirhan. Ganyan tayo magpakita ng respeto, anak. Ganyan ang kaugalian dito sa ating barangay at mahalaga ito tanda ng paggalang sa mga matatanda, anak. Ay, so parang tradisyon na po ba yun? Oo, kasi iba ang lugar dito, anak. Dito, mahalaga ang paggalang. Kahit sa paaralan pa yan, mahalaga yan. Kaya masanay ka. Go! Uy, Giran! Si Teacher Nora ha, mahigpit yun sa mga batang hindi gumagamit ng po at opo. Kaya't kahit kabado ka, huwag mong kalimutan mong bumati. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Buti pinaalala mo. Relax lang. Basta marunong kang gumalang, okay na yun. Uy, magandang umaga po, Teacher Nora. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa inyo. Nakakatuwa naman at marunong tayong gumamit ng po. Sa labas ng bahay, may isang batang babae na umiiyak sa gilid at nilapitan nila ito. Uy, okay ka lang ba? Ano nangyari? Nawawala po kasi yung wallet ko. Bigay po yun sa akin ng mama ko. Bata, may dala akong laruan. Huwag ka nang malungkot. Halika, tutulungan ka namin. Hindi ka naman nag-iisa. Tama si Kanton. Maraming mabait dito. Kahit di man tayo magkakilala, magkabarangay naman tayo kaya tutulungan ka namin. Halika naman na, Girans. Hanapin natin yung wallet niya. Saan ba yung nilagay? Sila ay naglalakad at hinahanap ang nawawalang wallet ng batang babae. Ay! Andito lang pala yung wallet Tagpuan ni niya. Kanton ang wallet na nawawala ng batang babae at agad niya ito isinauli. Ito na yung wallet mo. Huwag ka nang umiyak, ha? Sa susunod, ingatan mo yan para hindi mawala. Salamat po marami. Napakabait niyo po. Walang anuman. Pilipinas, natututo ang mga bata ng magagandang asal mula sa kanilang pamilya, guro at mga kaibigan. Ang tawag sa prosesong ito ay sosyalisasyon, isang mahalagang bahagi ng pagkatao ng bawat isa. Sosyalisasyon ay hindi lamang pag-aaral ng salita at asal. Ito rin ang paghubog sa puso ng bawat kabataan upang matutong makisama, makiramay at maging mabuting tao. Mga apo, sa tuwing pinagdiriwang natin ang pesta ng Senior Santo Niño, tayo ay nag-aari ng sayaw habang hawak-hawak ang kandila. Ganyan natin ipinapakita ang pananampalataya at pasalamat sa mga biyayang ating mga nagtatanggap. Lola, kailangan pa ba talaga yan? Parang nakakahiya naman sumaya sa maraming tao. Oo apo, matagal na ito ginagawa ng ating mga nuno. Hindi lamang ito sayaw, ito ay panalangin. Para nito ng pagbibigay at pagpapahalaga sa ating mga Santo Niño. Ginagawa ito ng ating mga nuno sa Cebu pa lamang. Sa labas, nagsasanay ng sinulog dance ang mga kabataan. May rhythmic drum beat, Cebu ay tila naiilang pa rin. Halika rito, Bu. Sumama ka sa amin. Huwag kang mahiya. Alam mo, ganyan din ako dati. Pero nung tumagal na, masaya at saka nakakagaan ng loob. Parang mahirap sa simula pero sige, susubukan ko. Sige, tara. Ika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lumipat si Lola Conor at ginabayan sila. Pinapakita niya ang galaw habang pinapaalala ang kahulugan ng bawat skill. Ibig sabihin, hindi lamang ito sayaw, kundi ito'y panalangin. Dito'y pinapakita na tayo ay may isang kultura. Ito ay may pananalig, pagkakaisa at kaysaysayan. Ang inculturation ay hindi lang basta pag-aaral ng kultura. Ito ay pagyakap sa mga halaga, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang komunidad. Dito nahuhubog ang pagkatao at ang pagkakaugnay ng bawat henerasyon. Please, anong sagot sa number 3? Yung sa budget natin? Crystal Ann, dapat ikaw sumagot niya at binigay ng kahapon, di ba? Siguro hindi ka na naman pumasok. Ano naman? Di ba grades lang yan? Tsaka wala naman silbi ang memorization. Hindi naman ako katulad mo na laging nagpapakabait. Hindi naman tungkol sa pagpapakabait. May mga inaasahan sa atin bilang estudyante. May mga rules tayo na dapat sundin. Yan na nga yung problema, Grace. Kayo lagi kayo sumusunod sa rules kahit minsan mali. Ako, ayoko ng ganun. Gusto ko maging totoo. Kung ayoko pumasok, edi wag. Kung gusto ko mag-bake, edi mag-bake. Bakit? Ikakamatay ko ba pag daw sumunod? Hindi naman. Pero minsan ang hindi pagsunod sa tama ay may epekto. Pwedeng hindi agad, pero darating din. Baka may taong kang umasa sa'yo. Pamilya mo, kaibigan, o sarili mo. Alam mo, minsan nakikita ko sa'yo. Lagi ka may direksyon lagi. Ako, hindi ko alam kung saan ako patungo. Lahat tayo may bigil sa kapag natin. Pero nasa atin na yun kung gagamitin natin para sirain ang sarili natin. O para hanapin kung sino talaga tayo na may respeto sa ibang tao. Salamat, Chris, ha. Hindi ko man kaya magbabagal, pero baka pwede subukan. Sa mga kabataan na sumasagot-sagot sa magulang. Busy pa nga ako galing sa trabaho. Ano bang ulam natin ngayon? Bakit ganun lang yung ulam natin ngayon? Wala bang ibang na mas masarap dyan, ma? Wala. Ay, ayoko. Nawawalan ako ng gana. Nga na, Ra. Hindi niyo ba ako tutulungan dito? Ma, kaya mo na yan. Ina ka naman eh. Go. Maraming mga kabataan ang nagiinuman at sinisira nila ang kanilang katawan sa pag-iinom. Ate, kanina ka pa pinapauwi ni Mama. Ano ba? Kita mo naman na nag-iinuman kami dito. Ate, bakit ka na naman naglalasing? Wala ka ng pakialam, Angel. Umuwi ka na. Alam niyo, mali yung mga ginagawa niyo eh. Bahala nga kayo.